Hey, what's up mga kosa? Welcome back to my channel. So for today's vlog, pupunta tayo ng berthing shop at magpapa-major maintenance tayo ng ating rouser. Papalit tayo ng clutch lining, clutch plate, clutch spring. Papalinis na rin tayo ng throttle body. At palit na rin ng air filter. Yun. Siyempre, palinis na rin natin yung ating... Ay, nasabi ko na pala. Yung throttle body papalinis. Pero before tayo pumunta ng berthing shop, daan muna tayo ng Metrobank para meron tayong pambayad. Alright. At nandito na ako sa Metrobank BRB mga kosa. Diretso na tayo sa berthing motorcycle shop. Located siya sa Pasig, kaya medyo malayo sa akin. Nasa ano siya, 20 kilometers. Buti na lang walang traffic, kaya okay lang. Walang traffic kasi nasa probinsya pa yung mga tao dito. Long weekend eh, mga walang pasok. Sana all. Kami lang yung may pasok eh. Mga alipin ng salapi. Magpapa-major maintenance tayo dahil uuwi tayo ng Quezon at papapabakbak itong ating rouser dahil New Year. Kaya let's go. Isa din yung dahilan ko kaya magpapa-major maintenance ako at magpapalit ako ng clutch lining kasi dumudulas na yung kanyang linya. Alam mo yun, yung pagka nasa high speed ka from 6,000 RPM, biglang aangat yan, magka high rev yan. Kaya ayun, nawala ng power. Pero yun, tagal na nito. First time lang magagalaw yung makina. First time lang mapapalitan yung mga internal parts. Tulad ng mga yan, lining, plate, ano pa ba, spring. Yan, papalitan natin lahat yan. Wala na siyang arangkada. Basta pagka lumampas na siya ng 6,000 RPM, no, wala na siyang power, bumibigay na o dumudulas na. Kaya dahil meron tayong pera ngayon, ay papa-major maintenance na natin, paapalitan na natin. Dahil sa tagal na ng servisyo nito sa atin, deserve naman niyang pa-major maintenance. At isa pa, yung chain rubber pudpud na din eh. Nagkakaroon na siya ng lagitik pagka nahahams ako, pumapalo yung chain dun sa bakal o dun sa swing arm. Okay pa naman yung hatak nya. Ayun o. Oo. Kaso nga lang, hindi na siya sumasabay. Ayun, dumulas na. Ano ba ang dahilan? Bakit dumudulas yung clutch natin? Isa na is yung spring natin. Pagka weak na yung spring o mahina na siyang mag-bounce, hindi na siya ganun gandang play. Parang ano lang yan, shock. Dapat lagi maganda yung play niya para tama yung pagbuka niya sa mga lining niya. Isa is yung clutch lining, yan, kasi napupudpud yan dahil nga umiikot yan sa loob. At pagka nagkaroon ng engage ng clutch, meron niyang bumubuka yung kanya mga lining, napupudpud. Lalo na pagka nagka half clutch kayo, tapos rev kayo ng rev, isa sa cause yun na pagkasira ng lining natin.
Hindi ako expert ha. Yun lang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Alright, 28 minutes mga kosa, nandun na tayo. Pagkatapos ko dito sa Berting, diretso naman ako ng Marikina para dun sa aking clothing na ilalabas. Alright bro. Diba? Kagalit ah. So ayan, gastos to. Tapos meron po tayong mga dapat pilihin na, kaya ready. At least meron tayong panggastos, diba? Praise God. Kahit madami tayong gastusin, God will provide always. Ang creepy naman itong mga truck oh. Bigla na lang kung makabig, pa kaliwa, pa kanan. Kaya dapat lagi tayong dumistansya dyan sa mga truck dahil hindi nila tayo kita. Medyo limited na yung mga visible sa kanila. Puro blind spot. Napakadelikado nitong kalsadang itong mga kusaw. Umaalo na yung mga mga kalsada, yung mga semento, gawa ng mga mabibigat na truck. Kaya pag nagmabilis ka dito tapos nakamotor ka, napadaan ka dun. Ako, delikado. Ma-out of balance ka talaga. Pero syempre hindi natin maiiwasan kung mapadaan dun, lalo na pagka open yung area o yung kalsada. Hindi natin maiiwasang di dadaan dyan. Kaya magdoble ingat lagi sa mga motorista dyan. Ayun o, kalupitan ng shock talaga. Tingnan nyo mga koso, mga pangkarera na kalapati, mga isasalo yan sa maladayong lugar, mga karera. Tapos pustahan sila sino unang makauwi ng bahay at madala dun sa usapang location o yung pagkikitaan nila, siya yung panalo. Tatalino rin ng mga ibon na yan, no? Kahit sa Quezon yan, makakauwi pa din. Depende na lang kung medyo siya, mahina, sasama siya sa iba. Ayun, nandito na tayo mga kosa sa Berting shop. Didiretso na tayo dun sa mismong shop nila para nakapila na tayo. Sana hindi madami. Alright mga kosa, let's go. Magagawa daw. Ipapasok muna natin dito sa loob. Ano to sir? Palit ng lining spring tsaka linis carburetor. Ano siya, parang pumapal. Hindi naman siya pumapalya, bumababa taas yung minor. Saka papalitan ko na rin ng rubber yung sa chain. Pumapalo na eh. Kunin ko lang dun yung binili ko. Thank you. Alright mga kosa, kunin ko na yung mga pinamili ko. Let's go. Alright mga kosa, nakabili na ako ng mga kailangan natin papalitan. Ito na, kumpleto na to. Almost 3,000 yung adjustments natin. Wala pa yung labor. Mamaya pa yung labor dito sa shop. Tapos may oil pa rin akong babayaran.
So, pumapatak siya ng mga 4,000. All fixed na rin. Minsan lang ito. Alright. Pudpud na, sir? Pudpud na? Kulang ka. Pudpud na, ano siya? Ito may tama na rin. Ito okay pa to? Hindi na. Palitin na to. May tama na yun. Magkano to? Yun lang. Wala ba dito? Wala eh, ang binili ko lang dyan, clutch lining, plate, spring. Ay, bumili ka rin ng plate. Okay pa ba to? Gagawin ko. Wow! Ayan. Palitin na rin? Hindi mo check yung mga yun. Hindi ko rin. Sige, mamaya. Hey, what's up mga kusa? So, ayun, kakapalitan natin itong kinuha nating lining tsaka clutch spring. Ay, hindi pala lining. Ano to? Clutch plate. Kasi mas okay daw palitan yung wheel. Clutch wheel ba yun? Basta. Babalik natin to kasi okay pa daw yung ating clutch plate tsaka spring. Alright. So, napalitan na natin yung binili natin na clutch center tsaka itong gasket. So, hindi na natin nabili yung clutch, ang tawag dun, clutch wheel kasi wala daw available. So ito na lang muna. Linis na rin tayo ng carburetor natin mga kosa. Sobrang tagal na doon din natin nilinis. Pudpud na dude. Sagad do. Ito yung bago. Ayun. Linis pa. Kaso mahirap mag-DIY niyan sir, no? Kasi may mga special tools ata dyan, no? Hintayin natin yung yung tawag dun sir? Clutch wheel. Clutch wheel. Ito yung clutch center, clutch hub. Pud na. Sulit ang 10 years. Ito naman yung carburetor natin. So good, so clean na rin. Patayin nga ako ng vlog. Magkano yun sir? Tayo 12. Okay na ako sa Airways, gano'n na. Okay na yan. Kaso nga lang, naglabas ng Hero 11 sa Delta. Yung pangarap ko nga, GoPro session 5. Yung maliit lang na yun lang. Para maliit lang, dalahin. Alright mga kasa, tapos na natin yung paggawa yung ating rouser. At naabot na ako ng gabi, nung oras na ngayon. 7:35 na. Sir, balik ko na lang pag may problema dito. Thank you, sir. Sir Rolando, una na muna ako. Chat na lang po muna. Chat lang. May mga content ka, mag-like na lang din ako para. Sige, sir. Kasi yan tinitingnan ni Meta eh. Oo nga eh. Tapos like, ano. Oo, sir. Kaya para ingat lang. Salamat, sir. Ingat din. Maraming marunong mag-drive sa atin sa daan. Mismo. Kaya nga eh. Sinusurpresa ka na lang. Sorpresa talaga eh. Ingat lang, lalo yung mga purwis. Oo. Ganun nga, sir. Matinag. Tayo na lang mag-adjust para sa kanila.
Chat na lang sir pagka may mga racetrack. Sali kami. Ka na Marilaki, mali magkita na tayo. Oo, pwede din. Marilaki. Minsan nagmamarilaki kami. Mga kaibigan ko. Tambayan, DNK, tapos dito kay ano, dito sa Capitrina, mga Yan, mga yan. pupunta tayo. Yan din yung mga tinatambayan namin eh. Tapos dun sa Big C. Oo, isa pa yan. Yan, marami yan. Ingat-ingat lang din. Marami marunong yung market mo. Hindi ka na ano, Oo. sinasalubong ka. Sige sir. Ingat. Ingat sir. Alright. Ang laki ng ginastos ko. Pero okay lang. Kasi kailangan eh. Uwi na tayo. Saan tayo dadaan? Thank you. Okay na kaya ang aking lining. Uy, tumatalon ako sa laki ba naman talaga, kahit ako makapatalon ako sa'yo. So ayun, pakita ko na lang sa inyo yung total na ginastos ko dito sa rouser natin. Ayan, pakita ko na lang sa screen na yan yung total ng pinagawa natin ngayon, kasama na yung labor. Isa-isay natin yan, labor tsaka yung mga pyesa. Ang okay na oh. Ang lambutan ng shock, yung shock ko pati. Ang lambutan ng clutch ko. Sheesh! Di ko na kinuha yung mga pinagpalitan ko kasi mga wala na rin namang kwenta yun. Kakalat lang sa bahay. Ang lambot na ng clutch ko. Kasi hindi na ako nahihirapan magkambyo. Isa din sa problema ko dito ay yung pag nag first gear ako, tas second gear, yung bumabalik sa neutral, tsaka bumabalik siya dun sa kung anong gear niya. From first gear, second gear, biglang mag-neutral. Ang sakit sa betlog. Lakas. Try natin sa straight. Napaka-smooth mga kosa. Napaka-solid. Try natin ha. Third gear. Fourth gear. Sheesh. Napaka-solid. Ang smooth na. Hindi na ako nabibitin. Hindi na siya bumibitaw. Satisfied customer. Ang sarap i-maneho. Sana lang tumagal to, katulad nung stock na almost 10 years. Bagay, sa paggamit lang naman yan, di ba? Kung same lang din naman ang ginagawa ko dati hanggang ngayon, tatagal talaga. Inaabot na ako ng gabi. Pumunta ako ng maliwanag pa, umuwi ako ng gabi. Worth it naman yung paghihintay natin, tsaka worth it din yung ating bayad. Tapos hindi na ako nahihirapan maghanap ng cambio. Ang hirap kasing in-neutral nito, tsaka ang hirap din magpasok ng mga gearing. Sagad na yung clutch nito, so ang hirap na niyang cambio. Pero at least okay na ngayon, hindi na ako nahihirapan. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog mga kosa. Always put God first and ride safe. See you on my next vlog mga kosa. God bless. Peace out. Woo!